Mga kaibigan, magandang araw. Ako ang inyong gabay sa labirit ng katotohanan. At ngayon, tatalakayin natin ang isang issue na bumubulabog sa politika sa Pasig. Ang kontrobersyal na smear campaign. Yung smear video laban kay Mayor Vico Soto. No? Matalim, may galak sa paghuhukay ng katotohanan. Sa gitna ng kampanya para sa 2025 elections, isang video ang nag-viral, isang 57 anyos na babaeng may kapansanan, nagsasalita laban kay Soto at pasok si Sara Diskaya, ang kandidatong itinuro ng babae bilang kanyang bagong pipiliin. Pero mga kaibigan, hindi ito simpleng kwento ng politika, may mas malalim na kwento rito, mga akusasyon, manipulasyon, isang pamilya ng negosyante at isang sistematikong plano, para siraan isa sa mga pinakamamahal nating alkalde sa bansa. Kaya't sumama kayo sa akin sa ilang mga minutong paglalakbay nito. Hukayin natin ang katotohanan, walang labo-labo, walang paligoy-ligoy, may handa na ba kayo mga kaibigan? Tara, simulan na natin. Una, pag-usapan natin ang video. Noong April 4, 2025, isang Facebook page na tinatawag na The Journal Pasig ang nag-post ng isang panayam, ang bida. Isang 57 anyos na babaeng may mental disability. Ano ang sinabi niya? Na hindi siya natulungan ng pamahalaan ni Vico Soto. Walang pensyon, walang ayuda, at nang tanungin kung sino ang iboboto niya, biglang sagot, si Ate Sara na nga. Parang may bahid ng pagtataka, no? Bakit ganon? Pero mga kaibigan, mga kababayan, hindi natin basta tatanggapin ang anumang video. Ano ang konteksto? Ang babaeng ito ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ay dinala sa isang sulok, no, ng St. Gerard Construction Compound o ang kumpanyang pag-aari ng pamilya ni Sara Diskaya. Okay, ano ang mas nakakabigla mga kaibigan, siya raw ay tinuruan kung ano ang sasabihin. Ayon sa kanyang sariling salaysay, habang nakapila siya para sa bigas, may lumapit sa kanya at sinabing, halika, i-interviewin kita. Nang sabihing hindi niya alam ang sasabihin, ang sagot ng interviewer, huwag kang mag-alala, tuturuan kita. Nako, talaga naman, ginagamit talaga ang mga vulnerable para sa mga propaganda. Mga kaibigan, ito ba ang politika natin ngayon? Nakakaano talaga, nakakalungkot din, di ba? Ngayon, kilalanin natin ang sentro ng kontrobersiyang ito, si Sara Diskaya. Siya ang kandidatong tumatakbo laban kay Vico Soto para sa pagka-alkalde ng Pasig. Pero sino nga ba siya? Si Sara Diskaya, mga kaibigan, mga kababayan, ay isang negosyante. May-ari ng St. Gerard Construction, isang kumpanyang madalas na nakakakuha ng malalaking kontrata mula sa gobyerno. Pero hindi lang yon ha. Ang pamilya Diskaya ay may kaugnayan din sa St. Timothy Construction na dating bahagi ng joint venture para sa automated election machines ng 2025 polls. Interesante, di ba? Isang kandidato na may koneksyon sa teknolohiyang gagamitin sa eleksyon kung saan siya tumatakbo. Kape muna po tayo. Noong Oktubre 2024, inakusahan ni Vico Soto ang pamilya Diskaya ng conflict of interest dahil sa kanilang koneksyon sa election contractor na Miru Systems. Ano ang ginawa ng Diskayas? Inamin nila, nag-divest na sila sa St. Timothy. Pero mga kaibigan ha, hindi ba't parang napaka-convenient ng timing? Ngayon, ano ang sabi ng kampo ni Sara Diskaya tungkol sa smear video? Noong April 11, naglabas sila ng pahayag. We do not have control over every conversation or piece of content produced by those who visit or claim affiliation with us. Ayon sa kanila,
Bukas ang kanilang headquarters sa mga bisita, mga vloggers, taga-suporta, kahit sino. Sa loob ng 6 na buwan, marami raw ang dumaan doon. Kaya't hindi raw nila kasalanan kung may gumawa ng smear video sa kanilang compound. Mga kaibigan, talaga bang ganong kasimple? Dagdag pa nila, we want the truth to come out. Maganda yan ha, Team Kaya Des. Pero bakit parang defensive ang tono? Hindi rin nila kinumpirma o itinanggi na sa kanilang property nga kinunan ang video. Kung wala kayong kinalaman, bakit hindi nyo sabihin, hindi kami sangkot? Imbestigahan ninyo. Pasok ang DSWD sa eksena. Noong April 10, sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na may systematic storyline sa likod ng smear video. Anong ibig sabihin nito mga kababayan? Ayon sa kanilang fact-finding team, ang video ay bahagi ng isang organisadong plano para siraan si Vico Soto. Seryoso talaga? Ang mas nakakagalit, hindi lang itong 57 anyos na babae ang ginamit. Ayon kay Gatchalian, maging mga senior citizens ay hinikayat ding magsalita laban kay Soto. Mga kaibigan ha, hindi ito lamang politika. Ito ay pagsasamantala sa mga mahihina. Ang DSWD ngayon ay nakikipagtulungan sa National Bureau of Investigation at Meta para alamin kung sino ang nasa likod ng video. May usap-usapan pang may cybercrime element dito. At kaya ang susunod na mahuhukay natin? Hindi rin lang naman tayo. Alam po ha, kakapilang po tayo ha. Hindi rin naman tahimik si Mayor Vico. Noong April 10, nag-post siya sa Facebook. May mga tao na handang gawin ang lahat para sa pera at kapangyarihan. Diretso, di ba? Binanggit niya rin ang St. Gerard Construction at ang koneksyon nito sa pamilya Diskaya. Pero higit sa lahat, sinabi niya na ang pagsasamantala sa mga vulnerable tulad ng mga babaeng may kapansanan ay hindi katanggap-tanggap. At sino ang hindi magagalit? Isang babae na ngayon ay naiihiya, kinukutya ng kapitbahay dahil ginamit siya ng isang maruming laro ng politika. Ngayon, tignan natin ang sentimiento ng publiko. Sa X, maraming galit ha. Trapo tactics ito, sabi ng isang user. Si Vico ang tunay na public servant. Sabi naman ng isa pa, pero may mga nagtatanggol din kay Diskaya ha, na sinasabing baka hindi naman siya direktang sangkot. Sino ang paniniwalaan natin? Ang publiko ba, ang magpapasya, o ang ebidensya? Mapaghamon, isa lang ang sigurado ha, ang isyong ito ay nagpapakita ng tunay na kulay ng politika ng Pasig. Ang Commission on Human Rights ay tumawag na rin sa isyong ito na sinasabing morally reprehensible ang paggamit sa mga PWD para sa smear campaigns. Ang DSWD naman ay handang magsampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng video. Posibleng labag ito sa batas ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of the Philippines. Pero sa mga kaibigan, ang tunay na tanong, makakaahon ba si Sara Diskaya mula sa kontrobersiyang ito? O ito na ba ang simula ng pagbagsak ng kanyang kandidatura? At si Vico Soto, mananatili ba siyang golden boy ng Pasig o may iba pang sorpresa ang kanyang mga kalaban? Mga kaibigan iyon ang kwento ng smear video laban kay Vico Soto. Isang kwentong puno ng intriga, akusasyon at laban para sa katotohanan. Pero isa lang ang malinaw ang politika ay hindi larong pambata. Kapag ang mga mahihina ang ginagamit para sa ambisyon, dapat tayong magmalasakit at magmatsyag. Anong iyong opinyon Si Sara Diskaya ba ang biktima ng maligang akusasyon o may mas malalim na plano sa likod ng video? I-comment sa baba at huwag kalimutang i-like, i-subscribe para sa mas maraming ganitong kwento. Ngiti sa talagang ngiti, no? Hanggang sa susunod na mga kabanata, mga kaibigan, ingat kayo at lagi hanapin ang katotohanan Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at bumoto po ng tama.